Praise the Lord. Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Welcome July. Welcome natin ang Panginoon. Welcome to our July. Welcome July. 7th month of the year 2025. Napakabilis ang panahon kapag yan pumasok na sa September. Napatak na yan 2026. Praise God. Palapakan natin ng Diyos sa bagong buwan na ito. Are you excited for our brand new sermon series? For the month of July? Excited natin? Glow in the dark. Go. Kumikita sa dilim. Tapos sumisikat sa dilim. Ang ating tema sa buwan ng July. So, dito po tayo ay nawa ay mapagpala, mapalago, mapakilos sa Diyos sa mga salita ating marinig, sa mga mensahe, tuwing pagsamba, prayer meeting, sa kabataan, at sa mga bata. Yan po ay ang tema ang pinakalat namin sa mga bawat speakers para may-emphasis natin po ano ang mensahe nito sa MCL family, MCL Church, about sa buwan ng July, the glow in the dark. Kaya tayo muna naisipin po yun, ay ibigay pagkakaroon sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Basahin mo yung kanyang salita. For you were once darkness, but now you are in the light. You are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes light. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your wonderful deeds in our lives, your goodness and mercy and faithfulness, ay talaga, O Diyos, nananatili. Your steadfast love never ceases. Ang pag-ibig mo, Diyos, ay hindi nagbabago, hindi nagmamayo. Lord, we come to you today to be our worship and praises for your faithfulness in our lives. Salamat dahil tunay na Panginoon na hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa isang linggo na kalipas na Panginoon Diyos ay pinagpala ng lakas, ng kabuhayan, nagkaroon kami ng mga pinagkakitaan ng buhay ng mga pamilya. Nagkaroon kami ng malakas ng mga katawan na hindi ka nito lang nalamdaman upang ay pagtagumpayan sa linggo nito. Ang mga dapat na kami o Diyos ay lumapos sa lugar nito upang magpasalamat sa iyo at patatagan sa amin. Mahiging wala kami pakita kung hindi pasang linggo na hindi ka na iwalala ng pasalamatan upang magtungo sa iyo ay sambahan. So kaya ito ba sa Panginoon ay nalagpay dahil ito na namin yung kalooban na talagang sa mga pangako ay natutupad na ang naunay ka lang ng Diyos ay lalagyan mo lahat ng mga pangangailangan. Sabi pagsunod siya o Diyos sa bagay ito sa takirin ng mga salita. Nawa mapalakas mo kami Panginoon kung kami nangihinga, palakasin mo kami. Kung kami nanunupay-pay o Diyos, galing mo ang init na aming pananampalataya. Kung kami nagkakaroon ng pag-asa, bigyan mo kami Panginoon ng pag-asa. Kung kami natatakot, palakasin mo ang aming loob. Pag nasa Panginoon mga salita ng narinig, ugasan mo kami nilisin at palakasin. Balin na Espiritu mo kinis ka sa aming kalaging. Ikaw, Jesus, ang may pakaiyak ay makikinig ng Lord. O Diyos, sa masanang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya pa natin ng Panginoon Diyos sa buhay. The glow in the dark. So, siyempre, alam niyo na po ang main theme, ang talagang topic ng ating mensahe. Madalas sa mga pakinggan yan. Na ang bawat Kristiyano dapat nagliliwanag. Diba? We should glow in the dark. Sino po ito napunta na ng ano ba yung sa Odama? Di ba kanda? Dapat na kami ng last Christmas at may magkakapatid. Hindi kami nag-casino lumusog ka lang doon mo. Dapat kami ng gabi. Anong nakapunta ng paggabi? Bounty of lights, sounds and lights, diba? Doon talaga na, medyo muna na kaya sa loob na kami, parang sa agas. Ang nakaka-amazing yung lights, sounds, talaga mas pa ng music. Tapos yung laro ng tubig, nakakamaha, glow in the dark talaga siya. Sino pa nakakanood na yun? Hindi ba? Punta tayo ngayon. Ay, kasama. Meron nakita ang videos. Let's watch this.
Okay, David, ha? Eh, bakit natin nga ito? Para maramdaman natin yung pinag natin ng Glory in the Lord. Dito po, sige po, yan. Sama. Isang dinig pa. Hindi tayo magkakita. Yan. Okay, let's play. Ito isang okada. Okada.
wonders of the glory in the dark. Diba? Kahit madilim niya kapag may dumiwanan, dahil lang may spectacular show pa ng mga sounds, tapos yung pagulus na tulog, talagang mamamamata. So, why I'm illustrating this video is that ito po papasok yung mensahe natin na paano ang liwanag ay nagbibigay ng sigla sa nakakakita. Paano ang nagliliwanag ng isang Kristiyano ay nagbibigay ng kasiglahan sa tao na nakakasaksi ng kanyang liwanag ay lupawan sa ating mensahe. Alam niyo ba ang natawag natin po yun? Ito, speed of light. Alam niyo ba, speed of light, yung bilis ng ilaw. Di ba pag nagbukas ko ng ilaw, bukas ka agad, liwanag agad. So ito mayroong pagbilya na kapag bukas ng ilaw, dahil lang po naman. Lahat na mayroong bukas mo, di ba? Liwanag mo. So, speed of light ang bilis ng ilaw dito sa science. 299,792,458 meters per second ang bilis ng ilaw. So, magpandali. Okay, ganyan ang bilis ng ilaw. Hindi yung speed of light, ang kabilis niya. Ngayon, kapag ginamit mo yung bilis ng ilaw at pupunta ka daw sa buwan, 1.3 seconds lang, nasa buwan na kayo. Yung pabilis ng ilaw. Hindi yung nilalakbay ng ilaw naman kayo. Pag nagbukas ka, alam mo din na, yung bilis niya. So, kung pumunta ng buwan, at ginamit mo yung bilis ng ilaw, speed of light, 1.3 seconds. Wala pa isang turok ng mata yun, nasa buwan na lang. At 8.3 minutes to get to the sun. Ano sa mga oh, wala yung araw. Solar system. So, 8.3 minutes para magpunta sa araw. Yun ang bilis ng lights. Kaya yung gawin ko na yung ilaw, talagang it's amazing creation of God. Diba? Noong unang nilikha ng Diyos ang sanlibutan, anong unang niyang nilikha? Let there be light. So the original creator of light is God, which is the first creation is the light. Kaya amazing ang light. Diba? Hindi na walang ilaw. Diba? So, napakahalaga ng ilaw. At kaya, ang Biblia, ginagamit ang ilaw or light to tell about spiritual truth. Yung katotohanan ko sa ating spiritual life. Kaya ang topic is light in the Lord. Ilaw sa Panginoon. Ang ilaw sa Panginoon, ang darkness to light, we're talking about mula sa kaliliman patungo sa kaliwanagan. The passage contrasts the former state of believers characterized by darkness and associated behaviors with their current reality as light in the Lord. This transformation is a result of the union with Christ, who is the ultimate source of light. So, ang tema na natin kung sa ngayon, ito kasi isang kaliliman ng isang tao wala sa Diyos, ngunit nag-iwanag siya dahil sa pagkakaramilala niya sa Panginoon. Mula sa kanyang dating buhay, at sa kanyang maliit na buhay, paano siya nag-iwanag dahil sa ilaw ng Panginoon. Spiritual traditions where light is a symbol of divine presence, enlightenment, and transformation. Ang spiritual na kalugan ng ilaw ay divine presence, yung presensya ng Diyos. Kahit saan yung liwanag ng Diyos. Pag madilim, sino nandun? Demonyo. So, may liwanag, mula saan ang liwanag? Meron doon nandun ng Diyos. The symbol of divine presence and enlightenment. Kaya sabi na natin, ay naliwanagan ako. Meaning, we have the light. Diba? Dapat tayo ng mga picture drawing na kapag nakaisip ang tao ang pinagamit ng picture, nagdiwanag, enlightenment. Then, transformation. Ang pag-ilaw doon, nagbabadya din sa spiritual na kulgan ng transformation. Pagbabago. From darkness to light. Sometimes the concept of the light of the Lord. Ano may konsepto ng ilaw sa Panginoon? Number one is exposure to light in verse 8. Sayin natin. For you were once darkness, but now you are light in the Lord, and live as a children of light. Dati daw kayo sa katiliman, ngunit kayo nasa kalimutan na. Sapagkat kayo nasa Panginoon, mabuhay kayo kayong naramatag sa mga taong nasa liwanag. Dahil tayo nasa liwanag na ay hindi nasa katiliman, let us live in the light. Dahil tayo nasa light in the Lord, pero tayo ilaw ng Panginoon. So throughout the scriptures, darkness symbolizes
sin and effect, and its effect. Kung ang liwanag, ang kahulugan ito, enlightenment, divine presence, and transformation, darkness, ang simbolo nito ay kasalanan at epekto nito. Isaiah chapter 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter, and all. Mga tao ginagawang tama ang mali at ginagawang mali ang tama. Yan ang verse na yan. Sabi sa talaga, kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuti gawa ay minamasama. At minabuti naman ang masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kaliliman at ang madilim ay ginagawang kaliwanagan. Ang sabi ng Diyos siya, kawawa kayo. Kayo mga tao, binabalikan ang katotohanan. Ha? Alam mo mali, ginagawa pa. Living outside marriage, live in. Mali yan, pero ginagawa tama ang sanlibutan. Dinabers yan. LGBTQ, hindi natin sila yung husgahan. Pero alam na mali, pero ginagawa tama. Pride. Karapatan ng tao. Marami ng LGBT na convert, lakas na. Pwede, ang sila yung aliwan namin. Diba? Ginagawang mali, ang tama, ginagawang tama. Ano sabi ng mundo? Believe in yourself. Pero mali po yun. Kaya sabi ng Biblia, believe in the Lord. Yung mga tao, no, believe in yourself, you can do it. Hindi yung mga turo ng mundo, turo ng salita, turo ng kaaway, maniwala sa sarili. Pero tanong niyo ba ang Biblia, ano ang tama? Maniwala sa Diyos. Believe in yourself. So, may mga bagay na ginagawa ang tao, na dahil sila nasa kadiliman, ang mali ginagawa tama, at ang tama ginagawa mali. Ayaw na Diyos ka nasa tingin. Exposure to light. When something hidden or unclear is brought into the light, it becomes visible and understandable. Saan yan? Kapag ang bagay nakatago at di maliwanag. Kapag ang bagay nakatago at di maliwanag, ay nilabas sa liwanag, ano mangyari? May visible. Nakikita at understandable. Diba? Diba? Hindi ko makita, kaya pala. So, ang liwanag, nagbibigay sa atin ang pagkakita ng tunay at na naiintindihan natin dahil naliwanagan tayo. Nakukuha mo ba? Ang salita ng Diyos. So, in the spiritual context, exposure to light often symbolizes illumination. Kapag tayo naliwanagan, illuminate truth, katotohanan, divine presence, and spiritual awakening. Nagising ang kanyang spiritual nakaluluwa. It can represent knowledge, clarity, and guidance on spiritual path. Iba talaga ang naliwanagan. Kasi, bibigyan ko ng kaliwanagan, pagkagising, at nag-i-erase nga, nasa mali pala ako, kailangan ko ayusin ang buhay ko. Guidance on spiritual path. Light can also symbolize God and the Holy Spirit. Ang ilaw ay simulang Diyos at banal na Espiritu. Light is frequently associated with God, signifying His presence, His favor, and guidance. So, napakahalaga ng liwanag. Light can symbolize the unveiling of truth, both worldly and spiritual, and the dispelling of ignorance. No, inaalis daw nito ang kasinungalingan, inilalabas ang katotohanan, at ang mga tungkol spiritual na mali. At pagkawala ang ibang mga bagay na hindi naiintindihan, kapag naliwanagan, naiintindihan ng tao. Pure light often represent unblemished truth and the divine qualities of goodness, wisdom, and clarity. At kung naliwanag daw, ay nagrepresenta ng katotohanan at divine qualities of goodness, wisdom, and clarity. And light can offer hope and guidance in times of darkness or uncertainty, leading individuals towards righteousness and spiritual fulfillment. So, napakahalaga ng liwanag. No, number one point natin is that exposure to light, mga kapatid. Napakahalaga ng tao, dahil na nasa libutan, ay ma-expose sa liwanag. Alam ko kayo, may mga nakaraan. Bakit mga nila may madidilim na nakaraan? Tama, dati kayo maswang.
kadiliman ng kamaraan. Those scared of the closet, nabuksan ang cabinet na pumupuno ng makalasay na ating buhay dahil naliwanagan. Ito, pangalan is transformation. Mula sa exposure sa light, susunod yung transformation. Masakit ang exposure. Na-expose, diba? Nalaman na may kasalanan sa pagkapatay ng mga sapunero. Exposed to light yun. You know the truth, and the Lord will tell you the truth. Na maraming na-expose kayo na talagang they did it in darkness, but today, it is exposed in light. Nililiwanag. Pinapupang makita ang expose. Pag na-expose siya, maraming mapapahiyak, maraming masakit. Sumalit sa kanila yun, sa kaliwanagan in-expose na yun, magkakaroon ng transformation. Magkakaroon ng pagbabago. Yung second frame natin, verse 9-10. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Sa mga taong mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa na namumuhay sa liwanag. Tayo, ito namumuhay sa liwanag, ang ginagawa niya ay mabuti, matuwid, at totoo. Ginagawa niya dahil yung namumuhay ka sa liwanag. At sikapin ninyong matutunan kung ano ang alubod-lubod sa Panginoon. Find out what pleases the Lord. Ano yung nakakalubod sa Panginoon. Ito bang buhay ko kayo nakakalubod sa Diyos? Ito bang bisyo ko? Ito bang kasalanan kong ginagawa? Yung alaga kong kasalanan, nakakalubod ko sa Diyos. Ako ba'y naniniwala na nabubuhay sa liwanag? Transformation. Transformation. This understanding can lead to a shift in the perspective of a change in behavior as people see the truth of the situation and are moved out to act accordingly. Ang transformation daw, pagkaunawa, ay, mali pala ito, so kailangan baguhin. Shift into perspective, change in behavior. As the people see the truth, nakita ko tayo kumali, ito pala, kailangan mo baguhin sa sarili ko. Magkumilit sa walang tama, dahil mali ito. So natawag na transformation. Ito ang transformation ng Christian, kapatid Christian, dapat ito ang transformation mo. It's not by your mind, but by the Holy Spirit, dapat din ito ang transformation mo. After your conversion, na-aware ka sa kabutihan kabanalan ng Diyos. Ang alam mo din na ikaw ay makasalanan. Yan ang from expose of life, mag-convert ka, expose kayo. After the conversion, meron ka sa transformation, alam mo na ang kabanalan ng Diyos, at alam mo na, hindi ikaw ay makasalanan. At wala kang kaya ipasal mo, kundi sa Diyos. Ang Diyos din kailangan. Ito ang transformation. Ang Kristiyano na nagkaroon ng genuine conversion follows the genuine transformation. If a Christian receives Christ genuinely, she will never be into stumbling block. Hindi siya makikisunod. At di na siya mawawala. At di na siya magiging backslide because they're real and genuine conversion. Merong improvement din. May transformation. Number 3, becoming light. Mabilis lang po. Pero gusto ko na yung pasisenyo ang punto ng Diyos sa araw nito. Na tayo maging liwanag, becoming light. Ephesians chapter 5, verse 11 to 12. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient doing sickness at Tagalog. Huwag kayong magibahagi sa mga gawain na kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ibunyan ninyo ang mga yun. Huwag kang mag-enjoy. Expose mo siya. Huwag kang makihati sa voucher. Huwag kang makihati sa auto. Expose mo siya. At ano mo nga mensahe mo sa whistleblower mo? Ano ang tama na pinagbunutan na para magsalita siya ng ganito? Na ang laking tao makapangyayhan na yung makalabanin at kakatayakan ng buhay. Nakailangan mo lang po isasahin natin yung nangyayari. What for sin to speak the truth? Maybe talagang gusto niya magkaroon ng justice sa mga kaamantay. So pero ito, na-expose me ang darkness. I'm not saying na conclude ako na talagang they are guilty na, but in my conviction, God knows. Okay. So it is shameful even to mention, kahit kung kang makijoy, tapos ayaw ko kayo
nagkaroon ka ng ilaw, it became light. Those who were previously in darkness, either literally or metaphorically, can become agents of light, guiding others towards truth and understanding. Mula sa isang madilim, na-transform at naging ilaw, na ikaw mismo ay naggagay. Nag-guide ka dati, ngayon ikaw ang naggagay. Nakukuha niyo ba? Dati ikaw ay ginay kasi nasa dilim ka. Ngayon ikaw na ang naggagay kasi ikaw ngayon ang buwan. I hope you get that one. God's chapter 13 verse 1. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Layuan ang magawa ng kadiliman. In the Bible, works of darkness is often contrasted with walking in the light. Kabaliktaran ng paglakad sa liwanag ang gawa ng kadiliman, which signifies a life of righteousness, holiness, and obedience to God. In biblical context, darkness is the symbol of evil, sin, and spiritual blindness. Ang kadiliman ay simbolo ng kasamaan, kasalanan, at pagkabulag spiritual. These words are often associated with evil, ignorance, and separation from God. Example include sexual immorality, impurity, covetousness, drunkenness, and strife. Remember this. These are the example of works of darkness, sexual immorality, sex outside marriage, adultery, concubinage. Lalaki sa civil. Okay, so those are without outside impurity, covetousness, ungodly, drunkenness, mapaglasing, and strife, gawa ng mga away-away. So the unfruitful works of darkness are described in Ephesians chapter 5 verse 11. Ito'y gawa ng dilim na walang bunga. Refer to action and behaviors that are rooted in sin, mga gawa at isip ng mula sa kasalanan, at nagtuwa and lead to no good or positive outcome. Ang mga gawa ng kadiliman daw, dahil bunga yan, lagi nag-ugat yan sa kasalanan, hindi yan magbubunga ng mabuti. Tandaan yan, lahat ng gawa ng kasalanan. The word unfruitful in Ephesians chapter 5 verse 11 means having no beneficial or unproductive. Okay, the word of unfruitful in Ephesians chapter 5 means having no beneficial use or unproductive. So yung gawa doon ng kadiliman, wala siyang bunga mabuti. No benefits, wala kang benefit dyan, and unproductive. Okay. Engaging in the works of darkness can lead to exclusion from the kingdom of God and the soul in God's wrath. Kapag daw tayo ay engage, magawa ng gawa ng kadiliman, ma-exclude ka daw sa kaharian ng Diyos, ma-exclude ka, at mag-irisod ka ng galing ng Diyos, God's wrath. Ito ang bibig verse ko. Nagaling na. Deuteronomy chapter 8 verse 10. Sino nga sa inyo ay huwag magsusulog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong maghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga makukulang, ng mga mananawas at mga sumasambuli sa mga espiritu ng namatay. These are the works of darkness. Alam nyo ako may GC, ang GC ko. Side ng parents ko, tsaka side ng parang ko na. Isang ko sa tayo, isang ko sa namin. Side ng mother ko, mga hirap na kami. Side ng mother ko, mamayayaman kami. Pero din ako sa kulong ko, that was 8 years ago. Nag-create ko na parang GC. Parent side, sa both side. So din ako sa kulong ko sa mga others ko, mamayayaman. Until today, I keep on posting the daily bread. Sabi sa mga discussion, pero dito nakasin lang yung mga yung pinsan. Some are saying,
Basta ito na naman isa ko, dito talaga mga marites. Pagkwentuhan, hanggang saan bago na, nabit tayo ang pastor, nasa tama ka lang yan nga, nasa kita. Sabi, pastor, magpatawas ka kaya? Sabi ko, baka sa yung patawas, bakit yun na ganyan? Pinasubo yan. Sabi ba, I'm sorry, pero hindi ka sa ilandas. Ay, kaya pala ganyan. So, it's so simple that the days of darkness. Makaka-open sa kanya, pero it's the truth. Tatlong pisang ko sa GC, mga kaibigan, na may bulong. Ito pa na-realize ko, bakit kaya pala naman sa gusto kaya pala si nanay, namatay siya ng grabe ang gas. Kaya pala natin, ang gabi ang siya, bago siya mamatay, ang usapin niya. Alam na pa pala, nagtatawas na yun. Nagtatawas. Biglang nagtatawas. You know, that those people were doing days of darkness. Gawa na kami. So tayo nasa, kaya naalala ko sabi na walang mamanawas na nabuhay ng mga talagang gabi lang at mamatay ang sobrang diba. Na naganap ng isa namin. Saan? Kaya yung ever before nakakapos na ito, bago siya, nakapagay ko naman siya. I pray sana, G-Bite din kasi ng Panginoon. Now, I'm saying about this is that we Christians are covered by these people who are living in deeds of darkness. Sana naman, maging ilaw kayo. Na mag-expose, huwag kayong mahiya ko, kaya ako. Alam natin ng praso yan, mga nagtahimik din mga marites. Nakaingat-ingat na sa discussion, kapag pinakita ko, isa naman. Yun akong GC naman na Evangelical Church. Lahat ng mga dati kong kapatiran, ginawa ko ng GC para mapaalam sila. Eh, isang tama rin, young people pa kami, young people naman kami. Nag-post pa naman ng piyesta ng Dulong Bayan. Ikinas pa yung restaurant. Sabi, sister, ano nangyayari? Di ba? GC na naman Christian, ba't nandiyan ka? Are you here? Are you belong? Dapat ka talagang nilid mo kayo. Kung di naman, kung halo-halo kami, ilalagay kayo siya, kung ilalagay ka lang, minubay na pastis letter, pastis. Pati, nagiging talaga ako. Nilid mo kayo. Pag-isip ka, tagal lang kasi ka. Tapos sa this, we as Christians should be like, kapag ikaw kapag nila alam mo mali, nasa kadiliman ng naglawa, be courage, be brave. Kapag siya, ituwid sila. Magtanggal kayo, dandahan mo na yung approach ko na, kami mga Christian, gabayan mo naman, right approach. I would say the word of darkness. What are the word of darkness? Pamahiin. Bakit naman sa pamahiin? Hindi ka, yan ay gawa ng kadiliman na kapatid. Maniniwala sa swerte at manas. Huwag kayo maniniwala sa swerte, manas yun. Maniniwala na manipapatawas. O mga kulang, gayuma. Kaya isa naman, tatay ko may nagigayuma. Tatay ko may mga anti-gayin yun. Ito, hindi may pukutsero. Ito talaga to. Nang may bata ko, nagbilis sa marmay, nakita ko mga holy paper. Ano po, tatay ko. Pero holy paper, mga sunod na natin. At sabi natin yan sa gayuma sa babae. Ay, paano sa halayo? Oo, kasi ano yun, holy paper, kapag kailangan yun, natutulong siya. Kasabay ng orasyon. At alam mo ba, tuwing Biyernes Santo, wala sa bahay ng tatay ko. Kasi nag-iinit ang kanyang katawan, kailangan kumakaya ng mundo. Magkakasa niya, nagpupunta siya sa Quezon. Sabi na, di ako kumakain ko. May mga banako pa siya. Pero may hinahin na siya, kaya sa mundo ng katawan. Pero tuwing Biyernes Santo, nag-iinit ko ba? Sa bubuhay ng tatay ko, napakamayan niya at lagi may pamaypay. Kasi ang init ang katawan. It's because, meron siya ating natin. Madalas na kanyang buhay ko yun. Bago siya nagpunta na hininga, meron siya kinuha. O, parang may pinikula. Ako po sa nag-aaral sa atin, yung good morning hour na hawa ko, itinuwa niya yung itim na nakatulong lang. Sabi ng mga, kunin mo, kain mo, isa na lang, tagalin mo ko. Hindi kayo kumakaya, tatay ko rin, namatay siya, sobrang hirap na natawa. Sabi ng pamangkin niya, Mino,
Dalaman niya yan, namatay ka na, hindi ko na yun, namatay niya. So, yun talaga, the works of darkness are really happening. As Christians for the children of God, we should be exposed about this. We should learn how to cope up to palainin kasi ako. Ano ba ito? Mga balis, mga nilasa mga balis. Wala, nawain ka. Lagyan mo na ang play mo yan. Okay, balis, huwag na niniwala dyan. Totoo yan ito Totoo naman. What you get is what you get. Yung mga tao yan, ay nabalis ako kasi pinaniniwala, hinahayaan ng diabo na magalang ang balis. Kapag ganit siya naman, hindi pa siya tinawag, hindi naman kailangan siya. Pagkaan mo, grade 4, bago ko mag-grade 4, nababalis ako. Pero makikisa, hindi ko na kapag binabalis, kaya ng chat mo, nababalis ako. Pero kapag grade 4, nag-Sunday schooler na ako, tinuro sa amin ng teacher na iba, huwag maniwala, never na akong nabalis. Pero lahat na nabalis ako. Joke lang. Okay, balis, mga fake healer. Nangingiwala sa mahimala, nagpapagaling, nagpapalaman ng pinay, diba? Magagalit ng langis. Alala ko, may pinupunta ko ng bahay, sumasera sa tulinyo niya. Pagkasera sa tulinyo niya, magpapagaling siya. Kita ko naman ang grip, bilagay sa tulinyo. Okay, fake healer, mga hilot. Pungsoy! Nangingiwala sa mga pamahin, nagpapalay sa pinto. Sino daw may pintuan, yung nakalagay sa lamin ng paglalay. May demonyo, alasin niyo. Mga pungsoy! Ngayon, mga alam na dapat ayos sa mga ano. Yan ang pinunta sa bahay, pagpasok ko, nasa pagbukas ng pintuan, nandiyan na lang yung generator, pastor, saan lang pungsoy, wala lang yung generator. Kaya naman, liwalo ko na sa patay mo ng tubig na malamig. So, don't believe on pungsoy. So, just sign. Ano so just sign? Ako din mo ako. No, kung yung pipa Kristiyano, yun ang pinakagay ko. Pag isip sa mga dyan natin ko, yun ang gay ko. So, just sign. So, okay, hindi ba na dyan? Vision board, loko dyan. Pag-ride na speed of the glass, gambling, pagsusugal, gawa mo ng matigil. Yan yung mga uso kayo online. Di ba? May isang vlogger, nasa hospital niya, nag-focus sa hospital. There are the things of darkness. Gamit, vice, bisyo, at addiction. Paniniwala sa mundo. Paniniwala sa mundo. Ito ang mundo. Pero ang mali doon, ang paniwala yung mundo, yung patayin ng kami ba yung mga sarilo. Ito po ang mundo. So ngayon din, even Peter saw his Christ walking at the day of akala na Diyos. Now, ang mali lang, ang pagdadaya ng diabo sa atin, yung mundo, pinapaniwala kayo na yung mundo yun, ay namatay ng tao. No! Di ba sa Biblia, kapag namatay ng tao, hindi mo never buga. Kaya, balik mo lang yung ganang discussion sa Bible about that. Wala namang biblical verse, pero sabi nga sa isang professor namin, talagang kasi ambient angels, kapag may pinanganak ka, may kasamang angel na ba, siya angel na doon, parang savior ka din. During the lifetime, kasama may dalawang yun. Ngayon, nung namatay isang tao, naluwa siya ng Panginoon kasama na angel na good. Siniwanan. Yung bad, itong si angel na bad, kilala niya. Alam niya yung mabaho mo, alam niya yung gawa mo, alam niya yung galaw mo. Itong angel na bad, even to it, they deceive people. Dalayain niya yung mga mahal sa mga. Para isipin mo, na yung namatay na mahal mo sa buwan, yun doon. Pero siya yun. Evil spirit yun. Those are true, but they are evil spirit. They have not the ghost or the soul of a certain person. Tandaan yan, that's the truth. Okay? So, kaya naman, pag sabi, ano yung ito? Evil spirit. Okay? That's why the works of darkness. May mga tao na hiniwala sa mundo na naaalipin sila ng mali, ng diabo, so kaya naniwala sila sa yan tayo kaluluwa yung mga tao na mga no. It will never be. Because the Bible said, they will not come back. Paniwala sa mundo. Slandering, may niya ang puti. Nakakagawa ng hindi mo malayo. Di ba yung tao yung friend yung kunyari, pero binabakit. Slandering, yoga. Yoga, cult. Pagsaya sa mundo. Demon possession, yung sinasabihan ng demonyo, gawa ng katibigan niya.
anything that's against the Word of God, everything that you know that the Lord, the Spirit of the Lord tests in your heart, that is not according to the Word of God, that is works of darkness. Kaya dapat natin ganun nakatula, ipapabili sa akin. Diba? Kaya lang, 2 years ago, namatay yung panganay ng anak natin sa Masword. Nagagalang dipte. So yung batang to, yung tinong pala, na-broken heart siya, that's why, hanggang sa 30 years old siya, may maintenance na siya ng gawa sa kanya psychological disorder. Kaya, 2 months ago, pinasok ni Mami sa Antipolo, tawag sa mga adik, rehabilitation. So, nag-buy siya ng advance payment. On the second month, tinawagan sila, nag-BP ang bata. So, hindi na siya legal case. Ano yun kasi, as per law, sabi nila, ang mga adik pwede sa pulong. Pero yung psychological, ang may talaga na yun. Diba? Talagang gamot na. So, yun yan din. So, nung mag-absent siya ako, nag-workout ng benefits niya. Lahat ng mga kliyente namin, ako bumala letter, sulisit, kasi naibig ko na, nakakawag ko na nakalala kayo talaga. Ako talaga, ang saan pa lang yung natulog hindi sa sarili. Hindi ka ba niya? Paano mo ganyan? Pero, huwag letter. So, nakain ko. Ilabi ko sa kanya. Ilabi ko sa kanya. Wala pasalamat. Sa'yo, salamat. Ay, wala. Ang sabi niya, okay, nandiyan ko lang pasalamat na kasi masama daw ang pasalamat. Wow! Parang gusto ko mawin yung letter. Di ba naman kasi thank you eh. Iba sila yung thank you. Sabi daw, pamahiin. Huwag kang magpapasalamat kapag minamatay. Kasi parang daw, ay salamat, nagbigay ka kasi ng mga hindi daw, pinaglalag, hindi ganoon. So, may kasama na ako nag-effort, kahit hindi na ako pasalamatan siya. Hindi, iba masama. Diba? Kasi, what? Ano bang pamahingan? Diba? Kasi sabi ng Panginoon sa Bible, always give thanks. Hindi na pa rin pamahingan. Ilang na effort namin dalawang kasama, tapos silang kasalaman. Ang sa iyo. Hindi na sa pamahiin. Diba? Sa pamahiin, superstitious belief, sa works of darkness. Inalis ito ang katotohanan sa ating buhay. Mga kapatid, I'll give a share about ano mo yung magawa, kasamaan at kabutihan dapat gawin ng isang tao. Kristyano na ilaw na sa nila. Tanda ay yung treatment na Kala na iba, there are 3 kinds of sources. If God do something, He do good for evil. Kapag ang Diyos gumawa siya ng mabuti, paano sa masama? God do good for the evil. Pero tayo mga tao, good for good, evil for evil. Kapag mabait ka sa akin, mabait ako sa iyo. Kapag masama ka sa akin, masama ako sa iyo. Di ba gano'n? My character is according to how you treat me. Di ba gano'n tayo mga tao? Kapag madami ka ako sa iyo. Kapag plastic ka, plastic din. Pero kapag mabait ka, yan tayo. Good for good, evil for evil. Pero ang diablo, evil for good. Ang bait ka sa kanya, masama ang ginawa sa iyo. May mga tao kang gano'n. Ginawa ka na mabuti, ginawa ka na masama. May mga tao kang gano'n. They are doing the deeds of darkness. Ginagawa nila ang gawa nila. Kapag ikaw, ginawa ka na mabuti ng kapwa mo, ginantimpal mo sa ka, gumagawa ka ng gawa ka nila. Nagkata ng verse, Romans chapter 12, verse 25, God, good for evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Huwag kayong magpadali sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So, ganyan ang Diyos. Hindi nga ba, sabi sa ulos, mahalin mo yung maaway. Tumakayan ang away ko eh, sinisiraan niya ako. No? Binabash ako. Diba, parang hirap yan ang Diyos. Ang kanyang punto, kapag binuha ka ng masama, gawa mo siya ng mabuti. Gusto mo kung right? Then, the man good for good, evil for evil. Do not repay anyone for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Huwag yung gantihan ng masama. Sikapin yung mabuhay ng mga sa lahat ng mga tao. So, ginagawa lang tayong gawin ang galing ng tao na good for good, evil for evil. Yan tayo yan tayo mga tao. Ano sa diablo? Evil for good, the devil comes to steal, to kill, and destroy. Tanda yung kapag demonyo yan, kahit anong gawin yung masama, mabuti sa kanya,
masama pa rin yan. Tama? Hindi mo ano eh. Kahit ampunin mo yan, alagaan mo yan, pakainin mo yan, alakin mo yan, bihisan mo yan, banda ulit, papatayin mo yan. Because it is there. They are here to steal, to kill, and destroy. Yun yung ibig for good. Dumating magandang araw, para magnakaw, dumatay ko nila. May naparito daw, Panginoon, upang mamatay ang buhay at masagana. Kaya yun po ang the truth about the darkness of life, the darkness against light. Conclusion, Ephesians 5:13. But everything exposed by the light becomes visible. And everything that is revealed becomes light. Ang lahat ng nalantad sa liwanag ay nakikilala ko na talaga ang ngayon. At nalantad ang lahat dahil sa liwanag. So, na-expose siya. So the Bible is not as believers to expose this world. So ang bigyan ko sa tayo, bilang nananampalataya, bilang liwanag sa likod ng ito na nasa katindiman, i-expose sa ito. Mamaya, sa St. Paul, by God's grace, maraming problema kung pwede sa I believe that the Lord will guide me, masasabi ko yung mga ito. Pero ito sabi ng Lord, it's not as to expose the light. Expose this world to the not participate them, instead live as a people of light. The term illumination can refer to various processes, but generally, it was the application of light or enlightenment to something, yung illumination. Kapag daw ito ay natitig sa ilaw, nagiliwanag ka na din, illumination. Di ba yung mga batang na incubate? Di ba? So that's really incubate. Di ba malalaman ng mga ilaw? Yung light na yun, may illuminate yung katawan ng bata. Para may power siya, strength, di ba? So yung illumination. The same with us, if we are hearing the word of God, following the will of the Lord, obeying His law, na-illuminate natin ang ilaw ng Panginoon. There's a light in the Lord. Now if we hear the word of God, contemplate it, nasa buhay natin siya, at ginagawa natin bagay na hindi, mga bagay na kalapag-lapag sa Diyos, at iniwan natin mga darkness needs, then we are illuminate. So, ano nagkas? Pag nag-illuminate tayo, nakikita ng tao. So, kaya Christian, dapat, they saw you. Ay, Christian to, abay, di ba Christian to, ang magaling na tama. Ay, Christian to, ang magaling na kausabi, approachable. Ay, Christian to, kasi hindi siya masungit. Masaya ka Christian mo, masungit mo, hindi ka makamiti. Hindi ka approachable, hindi ka mabati. Christian ka. Sa kaming bahay mo, wala kang kaming bahay, ikaw na ang Christian ka. Are you the light of your neighborhood? Diba? So we should be light. No, para yung tao makita yung buhay ng buhay ng tao. And you know that there are Christians who are gloom. They gloom, hindi siya gloom. Gloomy. Diba nga? So mukha pala na kayo na walang pag-asa. Mukha papunta na yung biyang mukha ng tao doon, di ba naman At least kaya dapat nagliliwanag ng glow, kaya nag-glow in the light. Nasa likod ng umaga, we are excited to see each other, to see face-to-face, smiling and everyone. No? Kapag may naman sa ating pinagdaan, kung mamigamay. Ano naman, kapag may pinagdaan, damayan natin, di ba? So, kailangan makita sa atin, sa mukha pa lang natin, physically, we have the glow. And then go tayo in darkness. Kahit yung tao to, dahil mo, di ba, paano na din? Di ba, kaya ba kayo kapag na gano'n? Dahil yung problema, pero kapag initingan mo siya, nagiliwanag siya because in yourself niya, he's struggling, he's suffering because there is light in their lives. May ilaw ng Diyos sa buhay, nag-ilaw ng Diyos. So, those Christians who are weak, yung light, hindi nila napabiliwanag. Mas na-overcome ng dilim na kayong nagdadaanan ng kanilang buhay. Kaya sa talagang mga Kristiyano lalo, Kristiyano talagang siya. Kristiyano pero bantilaw. Kristiyano pero nawawala. Kristiyano pero moody. Seasonal. It's because the light is not glowing. So, let your light glow. Patuloy tayo mag-iwala. So the saying everything that's illuminated becomes light, not only illuminated, is a metaphorical expression often found in religious and philosophical context, signifying that when something is revealed or understood, it can be about
about positive change or understanding. Kapag mga bagay na matitid, na liwanagan, magkakaroon ng positibo outcome. Spiritual illumination is involved the process of achieving spiritual awakening. Nabuhay ang kanyang kaluluwa, ang kanyang spiritual enlightenment or a deeper connection na mas lalo ang lumalim sa Panginoon. It suggests that knowledge and truth are brought to light, have the power to transform and illuminate the path for others. It's because of the power of God na illuminate tayo. Yung light na to, it will transform us to illuminate others. Like may ilawan natin ang iba. To challenge everyone, we as believers are called to reject this world. Bilang mga tayo, tinawag tayo mga nai-reject yung mga gawang nagmahal ng people. Pag nilarinig ako minsan, titinapadala sa atin kasi kung hanggang pa ng araw. Kapag nandun pa lang sa atin, hindi mo naalala yung reject. Kung ba't naniniwala ka sa ganyan? Makakatawa ko talaga ako. Diba? Ako na nag-order ko wala attendance. Sa ngayon, ako nag-report ng 3 months. Okay? So, I just want you to know that I challenge you to reject these words. Ayaw mo kung gagawin, expose them. Connect those people who are doing that work and replace them with fruitful life found by the Spirit. Buhay mo. Diba? Masarap na yung mabuhay na walang mga pangingin. Diba yung wala kang trabaho. Ang sarap makinis, magwalis ng gabi. Ang sarap na kumain sa patay. Ang sarap mabuhay ng hain sa patay. Diba? Bawal na mabuhay. Ang sarap mga burger. Ano yung mabuhay? Ay, hindi. Biling ka naman. Diba? Wala. Wala akong nakakatakot ang yung ano. Yung botong papalang. So we are free. Tayo pinalayas. Hindi naman buhay sa parang liwanag. Hindi tayo tinaparusahan ng kadiliman. Okay. For faith who use next question, are there things in you that was transformed from darkness into light? Reflection, meron ka sa buhay mo, na dati, madilim ang bagay mo sa buhay mo, kaya tayo liwanagan na. You can share it in your group. If not, kapag-complicate, pwede naman hindi. Pero reflect in your life. Ano yung dati dito? Ngayon, okay na ako. Dati, mananawas ako. Ngayon, mananagunan na. So, there's a transformation. Okay, then application question, how can you shine the light of the Lord in you? Paano po pag-iwanagin ang Panginoon sa buhay? Oh, the Lord, para makita si Jesus, ang Diyos sa buhay, para ka nagtitiwalag. Alam nyo, iba kasi yung man-pleaser eh. Na tayo nag-embrace tayo, para lang mag-please ang family eh. If you do something to the Lord, nag-praise worship ka, nag-give ka, nag-minister ka, nag-preach ka, kapag meron na-bless sa'yo, it is not to please them, hindi mo sila please. Ang na-please mo sa kanila, ang na-please sa'yo, yung Diyos na kinala sa'yo. If somebody says, galing mo, o Lord, galing ka sa Diyos. Naman sila na ganyan, basta lahat ng bagay na ginawa niyo para sa Panginoon, at pinang-takang pumulit, tandaan niyo, ang nakita nila yung Diyos. Okay, kaya na sa'yo, okay, mahirap ang gabi na pagpulit niyo, ibalik niyo sa Diyos. Basta ka na message mo, may step, Lord, at ang naman ang pumasa, bigyan ng Lord message, di ba? So, ang gabi na pagpulit, ibalik sa Panginoon, ibubuhiran sa Panginoon, di ba? So, ang maliban na lang, ano yung testifikan? Kapag gumawa ng bagay na paglalang ikaw mataas, tapos pinuwi niya ba, di ba? So, is not very bad. So, I'm saying that, how can you shine in the light of the Lord in you? Paano pag-iwanagin ang ilaw ng Diyos sa buhay? Sa faith you use for your devotion. And today, let's rise up. Ayun po, salamat sa Panginoon. And just po ay mabuti sa lahat sa lahat. Are you glad that God gave you a light? Nang binigyan ng Diyos ng ilaw, namumuhay ka na nasa liwanag, lumalakad ka hindi sa kadiliman, nakikita mo dinadaanan mo na hindi ka magbibiso. At walang kadiliman nagbabawal sa buwan ng bagay para sa kapunyan, para sa Panginoon, dahil hindi tayo bandage o tinatali ng kadiliman. Salamat sa Diyos, dahil siya ang Diyos ng liwanag. Nung makilala natin ang Panginoon, naging maliwanag ka na lahat. Nang maliwanag, ang takbuhin natin bilang Kristiyano. Naging maliwanag na ba ang purpose natin bakit tayo nabuhay sa mundo? Naging maliwanag din sa atin na anong patutunguhan natin pagkatapos ng ating buhay na ito. Na after death, may buhay pa. So everything is
because of the Bible. Everything is there because you believe in the Word of God. Alam mo kapatid, ako ang buhay sa liwanag. Yan ay buhay na hindi kayo mabasahin ng sakit ko nito. Sila maraming pera, sila nasa kanilang lahat ng bagay, bakit pa sila masaya? But I know if you're happy in the Lord, there's no limit. May pera man wala, may sakit man meron, na mga nasaktan man hindi, anything happens, you're happy because you're in the light of the Lord. Tayo mo sa lahat sa akin. Ang masalamat ang Diyos, tuloy nga napakabuti mong Panginoon. Ang masalamat sa buhay ng bawat isa na sa oras na ito, ay napakinggan yung mga salita. Nawa Panginoon ko hindi lang kung narinig namin, kundi tumimo sa aming mga puso at ay may sa buhay. Ganapin namin ang buhay, ang isang buhay ng taong naliwanagan. That where we should live as a children of light. Mga Kristiyan ng buhay sa liwanag. Na hindi kami ginagambala ng mga pamahiin at gawa ng mga away. Hindi kami ginagambala ng mga